Iniintay na ng PNP National Headquarters ang official report ng Mama Sapano Police Station kaugnay sa pagsunog sa kubo ni Marwan. Nabalak pa sanang puntahan ng PNP Board of Inquiry. Naapektuhan kaya nila ang investigasyon na ito? Saksi si Cedric Castillo. Kasunod ng pag-atake ng PNP Special Action Force sa kubong pinagkutaan ni Marwan, tagumpay nilang napatay ang wanted na terorista. Pero 44 na SAF Commando ang nalaga sa operasyon dahil ang lugar, bukod sa MILF, marami ring Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Kaya nga hindi ito narating kahapon ng Board of Inquiry para sana suriin at malinawan pang lalo ang nangyari sa operasyon. Ngayon, wala na silang babalikan. Naabo na kasi ang kubo ni Marwan, pati ang katabing kubo. Batay sa larawang ito ng lokal na pamahalaan. Sa isa pang litrato, may isa pang bahay na naabo rin. Kay Basit Usman naman daw ito. Bukod sa kubo ni Marwan at Usman, 2 pang kubo ang umano'y nadamay sa panununog. Mga constituent nila doon, tumawag sa kanila na yun nga, nasunog daw yung bahay sinunog yung bahay ni Marwan, according to them. So yun nga, ni-report nila kay Mayor, din si Mayor naman nag-inform din sa atin. Sabi ng BIFF, hindi raw sila ang nanunog sa mga kubo dahil taliwas daw ito sa kanilang paniniwala. Natatakot din actually yung mga tao na pinapasok doon. Kaya hindi until now, hindi actually natin ma-identify kung kaninong grupo o sino itong sumunog ng bahay. Hindi critical sa aming investigation yung hut ni Marwan. Besides, we don't have any intention to go there and visit the site. Patapos na ang investigasyon ng PNP BOI sa panig ng MILF, humarap sa kanila si Vice Chair for Political Affairs Ghazali Jaafar. Ang tinanong sa akin, hindi only confined in the Mama Sapano incident. Maraming bagay may kaugnayan sa peace process. Saglit namang nagpakita kay Police Director Benjamin Magalong si Wahid Tondok, commander ng 118th MILF Base Command at tumulong sa Ceasefire Committee para mapatigil ang putukan noon. Pero hindi napagbigyan ang hiling ng BOI na makausap ang mga MILF commander na nakasagupa ng PNP SAF. Hindi naman talaga malaki yung considerable yung impact doon sa ating investigation. Meron lang kaming gustong malaman lang sa side ng MILF at na makakatulong ng konti sa mga ibang mga gray areas. Wala namang tugon ang AFP sa hiling ng BOI na makausap ang mga responding sundalo sa Mama Sapano. Si Alan Purisima hindi humarap sa BOI pero naghain na ng sworn statement. Pero itinanggi na niyang nagbigay siya ng maling impormasyon sa Pangulo sa text. Taliwas ito sa sinabi raw ng Pangulo sa ilang pinulong na kongresista kamakailan. Kaya sabi ng palasyo, hayaan na lang ang mga investigador na ang humusga kaugnay niyan. Halos 4 na raang sworn statements na ang hawak ng BOI pero malaking tulong daw kung makapagsusumiti rin sina Pangulong Aquino at DILG Secretary Mar Rojas. Hindi naman nababahala ang BOI kung di sila mapagbigyan. Sa tingin ko, very comprehensive din yung aming investigation. Siyempre may mga limitations katulad yan, yung mga hindi mo makuha yung mga information na gusto mo makuha sa MI at sa ibang mga key personalities. Pero overall, sa tingin ko, very comprehensive yung aming report. Kumpiyansa raw ang Board of Inquiry na sa susunod na linggo ay mailalabas na nito ang resulta ng investigasyon tungkol sa engkwentro sa Mama Sapano sa Maguindanao. Marami ang umaasa na sa wakas ay malalaman na ang katotohanan tungkol sa bakbakan noong January 25. Patapos na rin ang pagsisiyasat ng 7-man Special Investigation Team ng MILF. Pero isusumite ito ng MILF sa Malaysian Facilitator at hindi sa gobyerno ng Pilipinas dahil ito raw ang itinakdang proseso sa peace talks. Mula rito sa Maguindanao, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.